Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kung energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayo ditong 10 of Pentacles, Knight of Swords, the Fool, 3 of Pentacles. Ito yung bida natin. Pamilyadong kasal. Ay, ito pala ang bida natin. May court card pala. 10 of Pentacles, Knight of Swords, the Fool, 3 of Pentacles. Ito pala ang bida natin. So, ang bida natin ay lalaki. Pwede rin babae kung extrovert. Single siya ngayon. Or recently lang yung separation. Byuda. Pwede rin tong ex-partner. Ano yung 10 of Pentacles? So, again, ito yung bida natin Pwedeng kayo mismo yan, person nyo, anak, or anyone na malapit sa inyo. So, magbase kayo dun sa clue para makilala nyo kung kayo ba yung bida or kakilala nyo. 10 of Pentacles. Dito may King of Pentacles. Sino to? Okay ba naman sila ng suit? Ito kasi swords. Ito ay cups pala to. King of Cups. Chalice, cups pala. Kala ko Pentacles. Cups pala yun. 9 of Wands. 10 of Pentacles, kinlarify na. 9 of Wands. At King of Cups. Nahihirapan siya dito. Pero maganda naman yung 10 of Pentacles. So, iniisip ko, ano ba to? Anong meron sa taong single na to? Tapos may ibang tao pa, Mas matanda sa kanya. So, iniisip ko na ba yung 10 of Pentacles? Pero may exhaustion dito or commitment, courage, ano kaya yun? So, sabihin natin committed yung single na to sa trabaho niya. Mukhang okay naman yung trabaho niya, although toxic yung boss niya siguro. Pero maganda yung takbo ng career in a way na maganda salary. Or kung di man ganun, permanent na siya sa work. Hindi na siya nangangamba na baka matanggal siya. Kasi makakabahan lang naman kung probationary. Kasi syempre pag probationary casual, ano ba isa?
job order. Doon medyo kabado kasi di pa nga permanent. Lagi kang for evaluation. So again, ang dating sa akin, maganda naman ang takbo ng career niya dito. Or baka permanent na siya sa work. Kaya lang natutoxic siya dun sa workplace niya. Natutoxic siya sa boss niya. So para makilala niyo sino ba tong boss. Yung boss niya ay in a relationship pero hindi kasal. Wala ring anak. So may boss siya dito. Or leader, supervisor, manager, basta ganun. May someone na ahead sa kanya. Parang tinotoxic siya o pinapagod sa career. Ngayon, ano yung The Fall? Dito ba to? O dito na lang. The Fall. Clarify ng Five of Cups. Ano yun? Naging sad doon. Ewan ko, for some reason, parang gusto na niyang mag-iba ng work. Kasi more like work to eh. Dating sa akin, work to. Para bang gusto niya na mag-iba ng work. Kasi sad siya. Siguro dahil tinotoxic nga siya ng boss niya. Or may someone ahead sa kanya na parang tinotoxic siya. Binubuli. Kasi parang nahihirapan siya dito. Napapagod siya. Sa Nine of Wands na parang wala siyang ibang choice kundi pakatatag. So, parang nag-iisip-isip na siya dito ng what if maghanap na siya ng bago. Kasi nga sad siya dun sa work niya. Dahil sa boss niya. Or someone na parang ahead sa kanya. So, pag sinabi mong ahead, naunang pumasok yung taong yun sa kanya. Dito sa bida natin. Nandun na sa company yung kaaway niya bago pa siya dumating, ganun. Ahead sa kanya ng ilang years or ilang months. Ngayon, ayan o to. O, Three of Pentacles. Three. Eh, di isa na lang yan. Isa na lang meaning yan. So again, double 3 plus Ace of Wands. Ano meron dito? Well, may mga tao mag-a-advise sa kanya na sundin kung nasaan yung passion niya. Ganun dating. I-encourage siya ng mga taong to na suungin yung work na nandun yung passion niya or desire niya or kung saan nandun yung puso niya. Sundin niya, ganoon. Yun yung ina-advise sa kanya ng mga tao sa paligid niya. Ay, teka. Oo nga. Sa workplace to, no? Sa workplace. Para lang to sa mga may career. Ngayon, kung wala kayong career, di maka dun sa anak nyo,
person nyo, best friend, or anyone na malapit sa inyo na may career. Na yun nga, tatama dun sa clue natin kanina na single, no? Sana yun? Kalimutan ko na, nawala na eh. Eto. Pwede rin tong 26 to 39 years old, single, 26 to 39 years old, single, or kakabreak lang niya, or ex-partner niya to, or byuda, nakakilala niya. Ayan. Ito naman tayo. So, dito, teka lang, meron pa pala. Ito, singit natin to. Pero, baka dalawa. Well, ang dating sa akin dito, may mga taong magiging workaholic sa period na to. Work na naman. And then dating to the point na parang sinasabi ng spirit guides niya na pahinga-pahinga din pag may time. Na para bang naapektuhan yung health niya. Siguro dahil di na siya nakakatulog ng maayos, dahil sa depression or sa dami ng deadline or na-pressure na yung tao dito. And the thing parang wala na siyang iniisip kundi work niya. Or siguro, ang dami niyang babayarin, kaya yun lagi na iisip niya, kailangan niya magkapera, kailangan niyang trabaho na magtrabaho. Kaya lang may spirit guide dito na parang alam na, na-advise yung tao dito, alam na niya kung anong pwedeng mangyari sa future, mukhang makakasakit yung tao. Kaya sinasabi niya magpahinga naman, or kumain ng tama sa oras, or kumain ng nutritious, or mag-exercise. Kasi nakikita na ng spirit guide dito na parang kakasakit siya, or may something wrong na maaaring mangyari, kaya pinagpe-pay attention siya sa health. Ito health to Anyways, or kung di man ganun magkasakit, baka tumaba. Tapos mahirapang magpapayat, syempre mahirap mag-lose ng weight, tapos magre-regret sa uli na yun nga, sobrang stress, kumain ng hirap tuloy magpapayat, magkasyang damit, ganda thing, pwedeng ganun. Anyways, kuha pa tayo ng ibang detalye. Ito maganda, sana maganda pa yung iba, Gaia's Garden. Ito Clover. So basahin natin. Ito basahin ko na ng tong part na to Provision, abundance, reaping what you sow. Ito reverence, kindness, consideration. Well,
Dalawa yung naisip ko. Una, give and take relationship. In a way na bibigyan ng universe ang Taurus ng abundance na gusto niya. Kaya lang, ang gusto niyang kapalit ay mag-donate siya sa nangangailangan. Parang ano lang siya, cycle. May binigay, may lalabas ka rin. Hindi na-stuck yung energy. So, ang pinaka-theme dito ay sharing. Sharing of blessings. Malaki yung chance dito, oh. Saka to. Kaya lang dito ko naisip yung kindness o donation. Dito ko naisip yun. Be kind to others. Lalo na kung fortunate. Para di tumigil ang blessing. Yung unang senaryo. Ano yung pangalawa na? Ako, nakalimutan ko na. Ay, ito na. Naisip ko na. So, yung pangalawang senaryo ay i-priority ang sarili. Doon papasok yung self-respect, self-worth, pag-pay attention sa health, basta overall sa sarili. Ngayon, since binibigyan mo ng prioritization yung sarili, gumaganda yung energy mo. So, kung gumaganda yung energy mo, madali mo ma-attract yung maganda rin. Ganda ting eh. Parang law of attraction. So, kung maganda energy mo, edi may ma-attract mo energy, maganda rin. So, ganun dating dito. Pag nag-pay attention sa sarili, sariling worth, respect, benefits, may kapalit na grasya. Ganun dating. Anyways, dito naman tayo sa susunod. Nandito yung universe, oh. Cosmos. Miracle mula sa universe. Ayan, ito. Well, ang dating sa akin, unexpected to. At mangyayari siya sa gabi. Unexpected. Ano pa ba? O pwede rin itong tatama yung hula ng iba sa inyo. May intuition tayo dito. Or
may mapapaniginipan sila dito na maaaring maging solusyon sa mga problema nila. Kumbaga, magiging malasaykik yung tao dito na yung solusyon sa mga problema lilitaw sa panaginip or daydream or vision. Wala na maisip eh. Ngayon. Saan tayo mag-end? Dito na lang. Sa dalawa kong deck. So, babasahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Dito, general advice at prediction. Kasi minsan may prediction dito. Ito purong advice. At more like tungkol sa love. Kasi may heart eh. All about love. Ito naman advice in general. Regardless kung ano yan. Health, career, relationship. So game. Simulan na tayo. Teka na, sobra. Ayan. Teka. So, sabi dito, everything in fruition and wisdom will from all stages of life. Everything in fruition and wisdom from all stages of life. Ito, the sun. Maganda rin yun, no? Ten of Pentacles. Pero parang Ten of Pentacles din yung kanina, no? Umulit. Ito. Oh, pusa nga lang to. Ten of Pentacles. Ito. Totoong Ten of Pentacles. Sa Rider-Waite Smith. Ito, success lies ahead if you keep to the path. Ganda rin yun. The sun. Itong pangatlo. Believe in your personal power. Ayan. Dito naman tayo sa susunod. So, sabi dito, challenges. All true soul connections involve challenges that can be overcome together. Oh, ito marriage para sa mga hindi pa kasal. So sabi, or pwede rin sa mga kasal. Advice naman to. A marriage of souls is a union of two divine counterparts blending together. At ang uli. Ito. So sabi, telepathic. Close soul connections are harmoniously synchronized, creating moments of telepathy. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.